dakuin natin si Kuryente King. Oh, Sabi ko, ayan na. No? Mga kababayan, ito pong video ni Marcoleta, mga boss. Kung hindi ako nagkakamali, may katagalan na, pero hindi. Pero tungkol sa impeachment na ho itong sinasabi niya, mga bossing. Ano po? Kumbaga, related pa din po sa pag-uusapan natin. May banta pala siya doon sa Congress, no? At ang gusto niya maging lawyer siya. Ang tanong dito ngayon ho, mga bossing, ngayong senador na siya, gusto pa din ba niya na ituloy yung 2,000 na libre na kuryente sa bawat Pilipino na hindi lalagpas ng 2,000? Hindi na natin naririnig kay Marcoleta yon, ha? Baka nakakalimutan na ho, yun. Senador na ako Pinangakuan na nga kayo Gusto nyo pa gagawin. Di ba? Pinangakuan na kayo Gusto nyo pa gagawin. Hindi, pakinggan na ho natin si Marcoleta. pag sinasabi ko, walang hustisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ito yung sa Congress. Okay? Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro makasali, tinanggal nila ako sa Justice Committee. Ang sabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Ayan na. Subok-subukan ninyo na i-impeach ang Vice President. Yan, may banta na. Subukan nyo na i-impeach ang Vice President. Ano gagawin mo, boss? I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Didepensa. Wala na yan. Hindi na pwede siguro ngayon yan, Marcoleta. Pagpasok ng 20th Congress, senador ka na. Diba? Sabi ni Hector Juan, tanong mo nga, may ginawang masama sa kanya ang Diyos at minura niya. Parang si Boy 10K lang yan, sabi ni Joel Depano. Dito pa lang mga bossing Alam mo na na dapat si Marcoleta isa sa i-inhibit kung sakali na matuloy na yan. Di ba? Alam na natin na hindi magiging judge ito at magiging lawyer ni Inday Sara Duterte pagka naupo na to sa Senado at naging senator judge na ito. Hindi po dapat, mga kababayan. Bakit to? Napaka-bias naman nila sa kapwa, sa mamamayang Pilipino. Di ba? Biruin mo, ang mamamayang Pilipino nagtatanong, sabi, saan napunta yung confidential fund? Saan napunta yung pera ng bayan? Tapos yung huhusga, ipagtatanggol si Sara Duterte. So, eto, si Robin Padilla, si Bato de la Rosa, no? Si Bungo, wag na. Wag nang ipa-inhibit yun. Baka mamaya ang boto nun, magulat yung mga DDS. Ang boto ni Bungo, impeach Sara. Bakit? Nangangamoy na gustong tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. Di ba? Sabi ni Elena Perez Corriente, pinaplas na sa kubeta. Matalino ba siyang abogado? Di kaya nabayaran yan? Hindi ho kahit ito maging abogado, mga bossing. Naniniwala ho ako, malabo at mahirap na ipagtanggol ho yun. Lahat po nung mga nakita natin, mga napanood natin, doon sa Congress, no? Na hearing kay Sara Duterte, malabo ang hirap pong ipagtanggol yun. Kaya nga po ang nakikita natin, dito sa hakbang ng Senado, pigilan, i-dismiss, i-remand kung ano-ano pa ho na wala sa konstitusyon yung gusto nilang gawin po, mga kababayan. Remand, wala naman po nakasulat sa konstitusyon. Dismiss, wala din ho, mga bossing. Ang tanging nakasulat lang po doon, pag may 1/3 ng pumirma, tuloy na, no? Shall forthwith into trial, which is yun po yung binabaliwala ng mga senador. Ano po ang sabi? Kapag walang nakasulat dyan, ibig sabihin, hindi kasama. Kung ano lang yung nakasulat dyan, yun lang yun.
Pagka ho tinatanong si Chis Escudero patungkol do sa Port Will, wala eh. Hindi na lang ho niya sinasagot eh. Bakit ho? Eh siya maiipit eh kapag ka sinagot niya yun. Si Martin Romualdez. Ano daw, sunod-sunuran daw ho kasi mga kababayan, yung mga congressman. Diba? Sabi ni Marijo, gumagawa si Quezon ng sarili niyang panukala kasi. Oh, totoo naman. Ano daw yun? Against me as your defense counsel. Uy, may yehey pa. Kasi mali na po ang nangyayari eh. Wala nang hustisya. Paano naging mali? Paano walang hustisya? Eto, binibigyan nga kayo ng karapatan. Binibigyan ng karapatan na makapagsalita at ipagtanggol ang sarili niya doon sa Congress. Di ba? Itinatanong, paano po ba ito? Bakit ganito ito? Bakit merong Mary Grace Piatos? Eto pong mga resibo na ito, bakit po wala sa mga PSA? At yung mga pangalan, halata na, kumbaga, pinaguhulaan lang. Lahat po yan. Idagdag mo na, pati NBI, binibigyan sila ng karapatan para ipaliwanag yung pagbabanta na sinabi ni Inday Sara Duterte. Paano walang hustisya ho yun? Ang sabihin mo, hindi kayang ipaliwanag. Kaya yung mga utu-utu ninyong mga follower, pag pumupunta dito, ang sinasabi lang is, wala, pinupolitika lang yan. Pag tinanong namin, paano mo nasabi na pinupolitika lang si Inday Sara Duterte? Wala, bangag ka, bayaran ka kasi. Wala nang sinasabi ho. Kasi hanggang dun lang ho ang kanilang paliwanag at wala silang kayang ipaliwanag. Di ba? Yung 2K, nakakalimutan na yata. Saan na kaya napunta yung pangako na 2,000 kapag ka hindi lumagpas ng 2,000 ang kuryente mo, libre. Ngayong nanalo. Mukhang simula, hindi pa natin narinig. Hindi, sa ano pa naman uupo? Sa July 1 no? May pagkakataon pa si Marcoleta. Senator Judge din maging abogado ni Lustay. Ewan ko, siguro hindi na, kakalimutan niya na yun. Senador na siya Senator Judge na. Diba? Senator Judge na. Pero magmumukha ho ito, Senator Lawyer ni Inday Sara Duterte. Sabi ni Joel Depano, kung walang hustisya at karapatan, nakapagsalita ba kayo ng ganyan? Di kulong na sana lahat. Totoo naman. Mahilig silang sumigaw. Mahilig silang sumigaw ng diktador si Pangulong Bongbong Marcos. Pero araw-araw na ginawa ng Diyos nung namamayagpag at nasa labas ng oblo si Duterte. Lagi pong may itinatayong stage. Lagi pong may tinatayong lagi pong may mga pinapahiram si Kibuloy ng mga malalaking speaker. Pati po yung mga babae. Hindi, yung mga mananayaw. Yung mga kumakanta ng bugas-bugas-bugas. Natahimik na din pala sila sa bigas, sa 20 pesos na bigas. Diba, sabi ni Marijo, yung 2K din namin dito sa Rizal, nawala na. Ano sinasabi ni Marcoleta? Wala nang hustisya, wala na daw kung ano-ano. Pero sila naman, ayaw nilang magpaliwanag doon. Pagka yung naiipit na po, masakit na yung dibdib. Pag sinasabi ko, walang hustisya ang ginagawa natin, you are not following the rule of law. Tinanggal nila ako sa Justice Committee. Kasi i-impeach nila yung Vice President. Para hindi na ako siguro merong mga naka-back up naman na mga ebidensya doon, di ba? Miski mo, ultimo, ang Vice Presidente at yung mga kanyang mga alagad doon sa OBP at dito sa Department of Education, walang masabi. Hindi kayang sagutin. Ano kasunod niyan? Impeachment. Di ba? Ayaw mo sumagot sige. Ireklamo ka namin. Ka namin ng impeachment. Ayaw mo sumagot kasali. Dinanggal nila ako sa Justice Committee. Nasabi ko sa kanila, yun ang akala nyo. Subok-subukan ninyo na impeach ang Vice President. Ayan. I will suggest to her
that she should engage me as her defense counsel. Tingin ko, mga boss, Kasi mali na po ang nangyayari eh. Wala nang hustisya. tingin ko itong si Marcoleta dapat ma-inhibit po, mga kababayan. No, ayan, kita pa lang sa kanya eh, no? Hindi pa nag-uumpisa, pero alam mo na kung ano yung magiging sagot niya doon sa impeachment, mga bossing. 'Di ba? Pero 1 oras at kalahati na din ho tayo with 1,150 viewers. Huwag niyo pong kalimutan na pindutin yung like, subscribe, at share. No po, ako'y magpapaalam na. Mga bossing, mamayang gabi, naka-live tayo 8:00 ng gabi ho. Magpapaalam na ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.